May mga gabing tahimik ang baryo, pero may mga kwento ring hindi kailanman natutulog. Isang kwento ng isang dayo, isang lalaking hindi kilala, hindi inaasahan, at tila may dalang bigat na hindi maipaliwanag. Una siyang dumating sa baryo sa oras ng dapit-hapon, kung kailan ang langit ay kulay abo at ang hangin ay parang nagdadala ng mga lihim. Nakahubad ang kanyang paa, gasgas ang kanyang lumang pantalon, at sa mga kamay niya ay isang basket ng kalamansi, maliit, pero kumikislap na parang ginto sa ilalim ng araw na papalubog. Hindi madaling limutin ang unang araw na iyon. Ang mga tao sa baryo, sana sa mga mukha ng isa't isa, ay napalingon agad sa kanya. May mga nagtanong, sino siya? Bakit dito siya nagpunta? At higit sa lahat, bakit tila iba ang amoy at lasa ng mga kalamansi na dala niya? Sabi ng mga nakatikim, parang may gamot, parang may bisa, ngunit ang ilan, ramdam ang kakaiba, isang lamig na bumabalot sa dila, at panaginip na hindi nila maunawaan matapos lang humigop ng tsaa mula sa prutas na iyon. Ang lalaking ito ay si Elias. Anak ng hirap, pinalayas noon sa sarili niyang bayan dahil inakusahan siyang magnanakaw kahit inosente. Daladala niya ang sakit ng panlilibak, ang sugat ng pagkukulang, at ang galit na hindi niya mailabas. Kaya nang marating niya ang baryo, walang kahit sinong umaasa sa kanya. Wala siyang kasama, maliban sa mga kalamansing ipinagmamalaki niyang hindi karaniwan. Kaibigan, gusto mo bang tikman? Baka makatulong sa iyo, sabi niya minsan kay Tomas, isang binata sa baryo na kilala sa kanyang pagiging makulit pero tapat na kaibigan. Si Tomas lang ang unang naglakas loob lumapit sa dayo. Sa umpisa, biro at tukso lang ang dala niya, kalamansi. Ano naman yan? Nakakatanggal ba yan ng gutom? O baka naman nakakapagpalakas ng dibdib? At tumawa siya, hawak ang tiyan. Pero sa kabila ng biro, tinanggap niya ang alok. At doon nagsimula ang kakaiba. Si Tomas, na ilang linggo nang inuubo at nilalagnat, ay biglang gumaan ang pakiramdam matapos uminom ng kalamansi na hinaluan ng tubig. Grabe, Elias, parang may milagro, bulong niya, hindi makapaniwala. Saan mo ba nakukuha to? Ngunit imbes na sumagot, ngumiti lang si Elias, isang ngiting mahirap basahin kung masaya, mapanlin lang o nagtatago ng lihim. Lumipas ang mga araw at kumalat ang balita sa baryo. Ang kalamansi ni Elias, tila kayang gamutin ang lagnat, sipon, at maging ang pananakit ng katawan. Ang mga nanay, ang matatanda, pati mga batang sakitin, isa-isang pumila sa kanyang basket. Ang dating estranghero ngayon ay naging sentro ng usapan. Ang mga mata ng mga tao, sabik pero maihalong pag-aalinlangan. Ngunit kasabay ng pagdami ng bumibili, nagsimula rin ang mga bulong. May mga batang nagising sa gabi na nanginginig at sinasabing may mga mata raw na nakamasid sa kanila mula sa dilim. May mga hayop na biglang naglalaho, mga manok na parang hindi nakalaban, mga aso na walang iniwang bakas. At sa bawat umagang kasunod ng gabi ng pagkawala, napupuno ng mas maraming kalamansi ang basket ni Elias. Isang gabi, habang nakaupo sina Elias at Tomas sa ilalim ng punong mangga, tinanong ni Tomas, "Pare, hindi ka ba natatakot? Parang hindi normal ang dami ng kalamansi mo." At saka, ang sabi ng mga kapitbahay may kakaiba raw sa mga mata mo kapag gabi. Saglit na natahimik si Elias, tapos marahang nagsalita, "Hindi lahat ng biyaya ay dapat tanungin, Tomas. Minsan, ang pagtanggap lang ang kailangan." Pero sa parehong gabing iyon, bago matulog si Tomas, may narinig siyang kumakaluskos sa bubong ng kanyang bahay. Nang sumilik siya sa bintana, nakita niyang nakatayo si Elias sa gitna ng dilim, hindi gumagalaw pero nakatitig ng diretso sa kanya. At sa tabi ng dayo, kumikislap sa ilalim ng buwan, ang isang kalamansi na hindi berde kundi mapulang parang dugo. Kung ano ang ibig sabihin ng gabing iyon, walang nakaalam. Pero isang bagay ang malinaw, ang dayo, dala niya hindi lang kalamansi, kundi isang lihim na magbabago sa baryo, at marahil, sa buhay ng bawat taong naglakas loob na lumapit sa kanya. At doon nagsisimula ang kwento. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong dumami ang pumipila sa harap ni Elias. Ang dating walang nakakaalala sa kanya, ngayon ay pinagmamasdan ng lahat. Ngunit sa bawat ngiti ng mga taong gumagaling dahil sa kalamansi,
ramdam ni Elias ang bigat ng mga mata na nakasilip sa kanya mula sa anino. Hindi lahat ay naniniwala na biyaya ang dala niya, ang ilan naniniwala na sumpa. Sa gitna ng magulong bulungan, nagsimulang lumitaw ang mga alaala ng nakaraan. Ang mga panaginip ni Elias ay hindi na ordinaryo. Tuwing ipipikit niya ang mata, nakikita niya ang mukha ng kanyang ina, maputla, nanginginig, at laging umiiyak habang may mga taong nagtataboy sa kanila. Wala kang karapatang manatili dito, Magdalena, sigaw ng mga kapitbahay noon sa kanilang bayan. Ang kanyang ina, na mag-isang nagpalaki sa kanya, ay matagal nang pinagbibintangang may kaugnayan sa mga nilalang ng dilim. Ang sabi ng mga matatanda, ang dugo ng kanilang pamilya ay mailahing hindi tao. Kahit kailan, hindi inamin ng kanyang ina ang totoo. Ang alam lang ni Elias, bago ito namatay, iniabot nito sa kanya ang isang maliit na sisidlan na yari sa lumang kabibe, nakapulupot sa isang pulang tali. Ingatang mabuti, anak, mahina nitong bulong noon, halos wala ng hininga. Dito nakatago ang iyong kapalaran. Hindi na niya iyon binuksan, takot siya sa maaaring laman nito. Sa bawat hakbang ng kanyang buhay, dala niya ang kabibing iyon, nakakubli sa ilalim ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Habang patuloy ang pangangalakal ng kalamansi, dumadami rin ang kababalaghang hindi maipaliwanag. May mga magsasaka na nakatagpo ng mga bakas ng paa sa bukid, mahahaba, matutulis, at parang hindi galing sa tao o hayop. May mga gabi ring may naririnig na malalim na tinig mula sa ilog, tila nagbababala. Isa-isang lumalapit ang takot sa baryo, at sa gitna ng lahat, si Elias ang pinaghihinalaan. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa pamilihan, biglang tumigil ang hangin. Tahimik ang paligid, at ang mga kuliglig na dati walang tigil ang huni ay biglang natahimik. Doon niya ito nakita, isang matandang babae na nakaupo sa may tabing daan, may dalang tungkod na yari sa kahoy na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ang mga mata nito ay tila tumatago sa kanyang kaluluwa. Elias, bulong ng matanda, alam mo bang hindi kalamansi ang dala mo kundi kapahamakan? Natigilan siya. Sino ka? Paano mo alam ang pangalan ko? Ako si Aling Sabel, sagot nito, isang albularyo, tagapag-ingat ng lihim ng lupang ito. Narito ako para sabihin sa iyo ang katotohanan na matagal mo nang tinatakasan. Ikinuwento ng matanda na ang kanyang ina ay minsang nakipag-ugnayan sa isang diwata, upang mailigtas siya noong siya ay sanggol pa lamang. Bilang kapalit, nakatali ang kanyang buhay sa isang sinaunang kasunduan, bantayan at labanan ang pagbangon ng isang makapangyarihang aswang na matagal nang ikinulong sa kagubatan. Ang mga kalamansi na hawak mo, dagdag pa ni Aling Sabel, ay hindi basta prutas. Ang mga ito ay lumalago dahil sa lakas na nagmumula sa nilalang na iyon. Bawat isang butil na dinadala mo ay patunay na palapit na siya sa kanyang ganap na paggising. Halos mabasag ang dibdib ni Elias sa narinig. Hindi maaari. Hindi ko hiningi ito. Gusto ko lang ng bagong simula ng tahimik na buhay. Ngunit inilabas ni Aling Sabel ang isang bagay mula sa kanyang sako, isang mutya na kumikislap sa liwanag ng buwan, kulay bughaw at parang may alon ng dagat sa loob nito. Hindi ka makakatakas, Elias. Nasa dugo mo na ang tungkulin. Ito ang mutyang iniwan ng diwata para sa iyo. Ito lang ang makakapigil sa nilalang na iyon. Pero ang tanong, tatanggapin mo ba? Pinagmasdan ni Elias ang mutya, at sa loob niya inaglalaban ang dalawang tinig, ang isa, naghahangad ng normal na buhay, at ang isa, boses ng kanyang ina na tila nagsusumamo na huwag siyang tumalikod sa kapalaran. Pag-uwi niya, isinara niya ang pinto at inilabas ang lumang kabibe na iniwan ng kanyang ina. Sa wakas, binuksan niya ito. Doon niya nakita ang parehong mutya, nakatago roon mula pa noong bata pa siya. Nang magdikit ang dalawang bato, ang galing sa albularyo at ang iniwan ng kanyang ina, umilaw ang buong silid ng bughaw na liwanag. Si Thomas, na nakasunod pala sa kanya at sumilip sa bintana, halos hindi makapaniwala sa nasaksihan. Elias, ano yan? Ano ka ba talaga? Sa tanong na iyon, hindi nakasagot si Elias. Sa halip, narinig nila ang sabay na alulong ng mga aso at ang nakabibinging sigaw mula sa kagubatan, isang tinig na hindi tao, hindi hayop, kundi isang bagay na matagal nang nag-aabang.
At doon nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, hawak ang mutya, habang unti-unting nauunawaan na ang lihim ng kanyang dugo ay siya ring magiging dahilan kung paano maililigtas o maitatakwil ang buong baryo. Matapos ang gabing iyon, hindi na muling naging tahimik ang buhay ni Elias. Sa bawat paggising niya, ramdam niya ang bigat ng mutyang nasa bulsa at ang kabibing iniwan ng kanyang ina na ngayon ay para bang humihinga, maisariling buhay. Ngunit higit pa roon, naroon ang alaala ng mga taong itinaboy sila noon, ang mga matang puno ng galit at paninisi, at ang tunog ng sigaw ng kanyang ina bago ito tuluyang naglaho. Sa bawat paghawak niya sa mutya, bumabalik ang tanong na pilit niyang tinatanggihan, bakit siya? Bakit sa dami ng nilalang sa mundo, ang isang taong hindi tinanggap ng sarili niyang bayan ang napiling maging tagapagtanggol ng iba? Hindi ko kaya, madalas niyang bulong kapag mag-isa siya. Kung hindi ko nga naipagtanggol si inay noon, paano kung maliligtas ang buong baryo? Ngunit sa labas, patuloy ang mga kakaibang pangyayari. Isang umaga, nagising ang mga tao sa balitang may 3 baboy na nawala mula sa kural. Walang bakas ng dugo, walang sirang bakod, parang naglaho lang. Kinagabihan, isang babae ang nagsabing nakita niya ang sarili niyang anino gumagalaw ng mag-isa, kahit nakaupo lamang siya. Sa gitna ng takot at pagkalito, laging bumabalik ang usapan kay Elias. May ilan na nagpasalamat pa rin sa kanyang kalamansi, ngunit marami na ang nagtatanong kung may kinalaman siya sa mga nangyayari. Si Thomas lamang ang patuloy na lumalapit sa kanya, bagamat bakas na rin sa kaibigan ang pangamba. Elias, kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. May kinalaman ka ba sa lahat ng to? Napayo ko si Elias. Kung may kasalanan ako, iyon ay ang hindi ko piniling buhay na ito. Hindi ko ginusto na ako ang magmana ng lihim ng dugo ng aking ina. Ang gusto ko lang ay tahimik na buhay. Ngunit hindi siya tinantanan ng tadhana. Isang gabi, habang mag-isa siyang naglalakad sa tabing ilog, nakarinig siya ng malalim na pagbulong mula sa tubig. Elias, napatigil siya, nanindig ang balahibo. Mula sa alon ay lumitaw ang isang anyo, isang syokoy na may balat na kumikislap sa liwanag ng buwan, ang matay puti at walang balintataw. Hindi ka makakatakas, tinig nito'y parang nagmumula sa ilalim ng dagat. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang nilalang na matagal nang nakakulong. At kung hindi mo haharapin, ikaw ang magiging daan ng kanyang ganap na pagbabalik. Bakit ako? Sigaw ni Elias, nanginginig ang boses. Wala akong lakas, wala akong kakayahan. Hindi ako bayani. Ngunit ang sagot ng syokoy ay malamig, ang dugo mo ang susi, at ang takot mo ang magiging sandata ng kaaway. Tandaan mo, ang hindi kumikilos ay mas kasalanan kaysa sa nagkakamali. At sa isang iglap, lumubog itong muli sa tubig, iniwan si Elias na nanginginig at nakatulala. Mula noon, dumami ang mga pagsubok. Sa bawat gabi, may mga aninong dumadaan sa paligid ng kanyang bahay. Minsan, maririnig niya ang mga yabag sa bubong, at sa tuwing sisilip siya, wala roon kundi mga bakas ng kuko. Isang gabi, nakita niyang nakabukas ang basket ng kanyang kalamansi kahit isinara niya ito. Ang ilan sa mga prutas ay hindi na berde kundi kulay itim, at ang iba na may kumikislap na parang mata ng hayop. Tinapon niya ito sa ilog, ngunit kinabukasan, bumalik ang mga iyon sa kanyang mesa, basa pa ng tubig. Sa mga oras na iyon, sumiklab ang galit niya sa sarili. Naalala niya ang mga panahong itinaboy sila ng kanilang bayan, kung paano niya paulit-ulit na sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng ina. At ngayon, narito siyang muli, tinatawag ng isang kapalaran na hindi niya pinili. Ang sugat ng kahapon ay bumabalik, ngunit ngayon ay may dagdag na bigat, ang buhay ng buong baryo. Isang gabi, sinamahan siya ni Thomas habang nakaupo sila sa ilalim ng parehong punong mangga. Tahimik silang dalawa hanggang sa magsalita si Elias, Thomas, natatakot ako. Hindi ko alam kung kaya ko. Ang totoo, hindi ko nga alam kung tao pa ba ako, o isa na ring nilalang na kinatatakutan ng lahat. Hinawakan ni Thomas ang kanyang balikat. Pare, kahit ano ka pa, ikaw pa rin ang kaibigan ko. Pero isipin mo, kung hindi mo haharapin to, sino ang gagawa? Yung mga taong naniniwala sa'yo, konti man sila, umaasa. At kung tatakbo ka ulit, ulit lang ang nakaraan. Tumulo ang luha ni Elias.
Noon pa lamang, muling bumukas ang sugat ng kanyang ina. Ang boses nito, sumisiksik sa kanyang alaala, hindi ka isinilang para tumakbo, anak. Isinilang ka para pumili at ang tamang pagpili ang magliligtas sa iyo. Ngunit bago pa siya makasagot, isang sigaw mula sa baryo ang umalingaw-ngaw. Nagkatinginan sila ni Tomas, sabay tumakbo pabalik. Sa gitna ng plaza, natagpuan nila ang mga tao nagkakagulo, may isang anino na bumaba mula sa bubong, mahaba ang kuko, at mabilis na gumagalaw na parang hangin. Isang bata ang muntik nang makuha, ngunit napigil ito ng isang matanda na agad na sugatan sa braso. Nagtago ang nilalang sa dilim bago pa tuluyang makita ng lahat, ngunit naiwan ang takot. Ang mga tao, nagkakaisa sa bulong, aswang at lahat ng mata, unti-unting lumingon kay Elias. Ang ilan, puno ng galit, ang ilan, humihingi ng tulong. Sa kabila ng pagkalito, dama niyang darating ang araw na wala na siyang pagpipilian. Habang hawak niya ang mutya, ramdam niyang umiinit ito sa kanyang palad, para bang humihinga at hinihintay ang kanyang pasya. Ngunit sa kanyang dibdib, nananatili ang tanong, haharapin ba niya ang kinatatakutan o tatakbo muli tulad ng dati? Sa katahimikan ng gabing iyon, isa lang ang malinaw, nagsisimula ng kumilos ang dilim, at bawat hakbang niya ay magtatakda kung siya'y magiging tagapagtanggol o magiging pintuan ng kapahamakan. Mula nang umatake ang nilalang sa plaza, hindi na muling naging mapayapa ang baryo. Sa bawat sulok, may nagkukwento ng kakaibang nararanasan. May mga manok na natagpuan na wala ng laman ang loob, balat at balahibo na lamang ang natira. May mga bata na nagigising sa gabi, humahagulgol at sinasabing may malamig na kamay na dumadampi sa kanilang pisngi. At may mga magsasaka na nagsusumpang nakakita sila ng mga aninong gumagalaw sa bukirin, kahit wala namang hangin. Sa lahat ng ito, alam ni Elias na siya ang pinagmumula ng mga mata ng takot at galit. Kung hindi man siya lantaran akusahan, dama niya ang mga bulong, ang mga tingin. Minsan, habang dumadaan siya, may batang tinakpan ang mata at bumulong. Siya raw ang nagdadala ng mga halimaw. Hindi ako ang kalaban, bulong ni Elias sa sarili, ngunit mas lalo lang lumalim ang sugat sa kanyang dibdib. Kung minsan, iniisip niyang mas mabuti pa sigurong umalis, magtago o takasan ang lahat. Ngunit sa bawat pagdududa niya, nandoon si Tomas, lagit-laging nagpapaalala. Pare, kung aalis ka, mas lalo lang silang maubos. Ang kaaway na iyan hindi titigil. At kung iniwan ka ng nakaraan mo, ngayon may pagkakataon ka para patunayan na hindi ka katulad ng mga sinasabi nila. Kahit puno ng pangamba, sinimulan nilang maghanda. Sa tulong ni Aling Sabel, natutunan ni Elias kung paano gamitin ang mutya. Tuwing hawak niya ito, nararamdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat, parang dumadaloy na apoy sa kanyang katawan. Ngunit may kapalit, kapag masyado niya itong ginagamit, nakadarama siya ng bigat sa dibdib, at bumabalik ang alaala ng pagkamatay ng kanyang ina, parang bawat lakas na nakukuha niya ay may kasamang pait at lungkot. Ang mutya ay hindi laruan, paalala ni Aling Sabel. Ito ay susi. Ngunit kung hindi matatag ang puso mo, magiging pinto rin ito ng iyong pagbagsak. Gabi-gabi, sila ni Tomas ay nagbabantay sa mga dulo ng baryo. Minsan, nakikita nila sa malayo ang mga pulang matang nakasilip mula sa kagubatan. Minsan, may naririnig silang halakhak, malalim, mababa at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. At minsan, nararamdaman nila ang malamig na hangin na may dalang bulong. Malapit na isang gabi, habang nakaupo silang dalawa, nagsalita si Tomas, Elias, hindi ka nag-iisa. Kahit anong mangyari, lalaban tayo. Pero natatakot din ako. Kasi ang kalaban natin hindi lang basta aswang. Para bang mas malakas, mas matanda at mas matagal nang nag-aabang. Napatingin si Elias sa kaibigan. Kita niya ang tapat na takot sa mga mata nito, ngunit naroon din ang tibay ng loob. Kung mawawala ka sa laban, Tomas, wala na akong kakampi. Ikaw lang ang dahilan kung bakit hindi pa ako bumibigay. Doon siya natahimik. Kasi sa kabila ng lahat, alam niyang ang tunay na laban ay hindi lang laban sa dilim sa labas, kundi laban din sa dilim sa kanyang puso, ang takot na muling mawalan, ang takot na muling itakwil. Sa mga sumunod na araw, mas naging matindi ang mga palatandaan ng kaaway.
Sa ilog, natagpuan ang katawan ng isang kalabaw na wala ng laman ang tiyan. Sa kapilya, may mga krus na biglang nahulog mula sa dingding. At sa kalagitnaan ng hapon, nakita ng ilang bata ang isang nilalang na nakatayo sa malayo, sa gilid ng kagubatan, matangkad, payat, nakayuko, at may mahabang dila na umuuyon sa hangin. Nang tawagin nila ang mga matatanda, naglaho na ito na parang usok. Lalong lumalim ang kaba ng lahat. Ang baryo, dati puno ng tawanan, ngayon ay puno na ng katahimikan. Sa gabi, walang naglalakas loob lumabas. At sa gitna ng takot na iyon, si Elias at si Tomas lang ang nanatiling nagbabantay. Ngunit kahit sila, hindi na nakakatulog ng payapa. Si Elias, sa bawat pagsara ng mata, nakikita ang kanyang ina, nakatingin sa kanya, may luha, at may boses na paulit-ulit na bumubulong. Anak, huwag kang bibitaw, dumating ang gabing hindi na nila malilimutan. Habang nakatayo sila sa gilid ng baryo, nakita nila sa kalayuan ang mga apoy na gumagalaw sa loob ng kagubatan, hindi ilaw ng tao, kundi mga matang nagliliyab. At kasabay noon, narinig nila ang pag-uga ng lupa, parang may isang dambuhalang nilalang na unti-unting gumigising. Napakuyom si Elias sa mutya, nanginginig ang kamay. Si Tomas naman, kumapit sa kanyang balikat. Nararamdaman mo rin ba? Parang hindi na matatagalan. Malapit na siya. Hindi nakasagot si Elias. Ngunit sa kanyang dibdib, dama niya na ang oras ng pagtatakbo ay tapos na. Ang dilim ay papalapit na, at ang huling natitirang tanong ay, handa ba siyang maging liwanag? Ang mga gabing sumunod ay lalong naging mabigat. Hindi na lang simpleng bulong at mga anino ang gumagala sa paligid. Ngayon, kahit ang hangin ay tila may dalang banta. Ang mga tao sa baryo ay unti-unti nang nawawala ng tiwala kay Elias. May mga nanay na dati ilumalapit para humingi ng kalamansi na parang gamot, ngayon ay umiiwas at nagkukubli ng kanilang mga anak tuwing dadaan siya. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa tayo kakayanin, sabi ni Tomas habang nakatingin sa madilim na kagubatan. Kung lalaban siya, dapat handa na tayo. Pero Elias, may kailangan kang malaman. Nagkibit balikat si Elias. Ano pa ba, Tomas? Hindi ba sapat ang lahat ng sumpa at lihim na itinakda sa akin? Ano pa ba ang hindi ko alam? Ngunit halatang alangan si Tomas. Kita sa kanyang mga mata ang bigat na matagal nang itinatago. Para hindi aksidente na nagkita tayo. Hindi aksidente na ako ang unang lumapit sa iyo. Napatigil si Elias, kumirot ang kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Tomas, saka bumulong, matagal ko nang alam na darating ka. Ang pamilya ko matagal ng bahagi ng kasunduang binanggit ni Aling Sabel. Ang lolo ko, siya ang bantay ng baryo noon. At ako dapat ang magmana ng tungkulin. Pero nang dumating ka, at nang lumabas ang mutya, alam kong hindi ako ang pinili. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Elias. Ang kaibigang inakala niyang tapat sa kanya, ngayon ay naglalabas ng lihim na tila nagtataksil sa kanilang samahan. Kaya pala lagi kang nasa tabi ko, mahina niyang bulong, halos hindi makatingin. Hindi dahil kaibigan ako, kundi dahil bantay ka. Hindi ganoon, mabilis na tanggi ni Tomas, hawak ang kanyang balikat. May lihim akong tinago, pero totoo ang pagkakaibigan natin. Hindi ko pinili ang tadhana, Elias. Pero pinili kong samahan ka. Kahit hindi ako ang tagapagdala ng mutya, hindi ibig sabihin na iiwan kita. Ngunit hindi na makontrol ni Elias ang bigat ng damdamin. Ang mga alaala ng pagtataksil sa kanyang nakaraan, ng mga taong nagtaboy at nanakit, lahat ay bumalik. At ngayon, mismong sa pinakamalapit niyang kaibigan nagmula ang lihim na halos bumiyak sa kanyang tiwala. Bago pa siya makasagot, isang nakabibinging sigaw ang yumanig sa buong baryo. Mula sa kagubatan, naglabasan ang mga nilalang na hindi pa nila nasasaksihan. Hindi sila ordinaryong aswang, mga aninong walang mukha, mahahabang braso, at mga katawan na parang usok ngunit may kuko na matalim. Ang ilan ay lumusot sa mga dingding ng bahay, ang iba na may dumapo sa bubong at nagpakawala ng halakhak na nakapagpapatigil ng hininga. Elias, kailangan na nating kumilos, sigaw ni Tomas, sabay abot ng kahoy na may nakaukit na mga simbolo mula kay Aling Sabel.
Ngunit nanatili siyang nakapako sa lugar, hawak ang mutya, nanginginig. Ang mga mata ng kanyang ina ay bumalik sa kanyang alaala, ang huling gabi bago ito bawian ng buhay. Anak, huwag mong tularan ang ama mo, napasinghap siya. Ngayon lang niya narinig ang pangalan ng kanyang ama mula sa alaala ng kanyang ina. Ang totoo, hindi niya kailanman nakilala ito. Laging sinabi ng kanyang ina na iniwan sila, na wala itong silbi. Ngunit sa bulong ng alaala, may kakaibang bigat, na parang ang kanyang ama ay bahagi ng mas malaking kasaysayan. Per! Elias! Gumising ka, sigaw ni Thomas habang hinahampas ang isang anino gamit ang kahoy. Sa sobrang gulat, kumapit si Elias sa mutya, at biglang nagliyab ito ng bughaw na liwanag. Ang mga anino ay umurong, ngunit kasabay nito'y may naramdaman siyang kakaiba, isang tinig na hindi kanya, nagsasalita mula sa loob ng kanyang isipan. Ako ang tunay na nagbigay ng dugo mo, Elias. At ako rin ang hinihintay ng dilim. Ang kalaban mo ay ako. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ang tinig na iyon, hindi siya makapaniwala, parang boses ng isang lalaking malalim at makapangyarihan. Posible bang ang kanyang ama ang mismong nilalang na matagal nang nakakulong? Hindi't bulong niya, halos mawala ng lakas. Hindi maaari, ngunit bago pa siya makapag-isip, isang matinding dagundong ang yumanig sa lupa. Ang kagubatan ay tila huminga, at mula sa pinakamadilim na bahagi ay lumitaw ang dalawang pulang mata na mas malaki kaysa sa alinmang nakita nila noon. Ang mga anino ay nagsitigil, nakayuko na parang mga aliping naghihintay sa kanilang Panginoon. At sa gitna ng lahat, si Elias ay nakatayo, hawak ang mutya, durog ang tiwala sa kaibigan, at wasak ang puso sa bagong revelasyong baka mismong dugo niya ang magbubukas ng pinto para sa kalaban. Ang digmaan ay hindi na paparating. Nagsisimula na ito. Kumakalabog ang dibdib ni Elias, habang nakatayo siya sa gitna ng madilim na baryo, hawak ang mutya na patuloy na nagliliwanag ng bughaw. Sa bawat tibok ng puso niya, naririnig pa rin niya ang tinig na parang dumadaloy mula mismo sa kanyang dugo, malamig, makapangyarihan, at nakakatindig balahibo. Anak, ito ang kapalaran mo. Sumama ka sa akin at hindi ka na muling masasaktan. Ngunit sa harap niya, nakatayo si Thomas, sugatan at hingal na hingal matapos salagin ang mga aninong walang mukha. Elias, huwag kang magpapadala. Hindi mo siya kailangan. Ikaw ang pipili kung sino ka. Sa likod ng kagubatan, dahan-dahang lumitaw ang nilalang na bumabalot sa kanilang lahat ng sindak. Isa itong halimaw na mahaba ang mga galamay, ang balat ay parang usok na may apoy sa ilalim, at ang mga mata ay naglalagablab na pula. Nang magsalita ito, yumanig ang lupa. Matagal kitang hinintay, Elias. Ako ang ama mo. Ang lakas mo ay sa akin nagmula. Parang biglang gumuho ang mundo ni Elias. Lahat ng tanong niya tungkol sa ama, lahat ng galit at kirot ng kanyang pagkabata, ngayon ay humarap sa kanya sa anyo ng isang halimaw. Hindi niya alam kung magagalit ba siya, matatakot, o tatanggapin ang katotohanan. Hindi kita kailangan, sigaw ni Elias, sabay hampas ng mutya sa lupa. Mula rito'y sumambulat ang liwanag na tila apoy na bughaw, nagpaatras sa mga anino. Ngunit hindi pa rin natitinag ang halimaw. Sa halip, natawa ito ng malalim, parang kumakaluskos ng libo-libong kalansay. Hindi mo ako matatalo ng mag-isa. Dahil kalahati ng katauhan mo ay akin. Napatigil si Elias, nanginginig. Sa loob-loob niya, totoo ba ito? Baka nga wala siyang kalaban-laban. Ngunit biglang humakbang si Thomas, duguan, halos hindi na makatayo. Kung kalahati ka sa kanya, hayaan mong ako ang bumuo sa natitirang kalahati. Hindi kita iiwan, Elias. Hanggang dulo. Bago pa siya makapigil, tumalon si Thomas patungo sa halimaw, itinarak ang kahoy na pamana ng kanyang pamilya sa isa sa nagliliyab na mata. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw at nagliyab ang paligid. Napaatras ang halimaw, ngunit sa parehong sandali, nasugatan si Thomas ng malubha. Tumilapon siya pabalik sa lupa, halos wala ng malay. Thomas, sigaw ni Elias, halos mabaliw sa sakit. Lumapit siya, nanginginig, habang nakatingin sa dugo ang kaibigan. Bakit mo ginawa to?
Hindi kita pinapapuntang, umiti si Thomas, mahina, halos pabulong. Dahil kaibigan kita. At dahil alam kong kaya mong tapusin ito. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala ni Elias, ang mga sandaling magkasama sila, ang pagtitiwala, at ang mga lihim na hindi nakasira sa tunay nilang samahan. Naramdaman niyang nag-aalab ang mutya sa kanyang palad, hindi lang bughaw kundi maihalong pulang liwanag, na parang pinagsamang lakas nilang dalawa. Tumindig siya, pinahid ang luha, at humarap sa halimaw. Kung dugo mo ang dumadaloy sa akin ngayon ko'y wawakasan ito. Hindi ako magiging kagaya mo. Sumugod siya, bitbit ang liwanag ng mutya. Bawat galamay na umatake natutunaw sa apoy. Bawat sigaw ng halimaw ay nagiging alinggaw ng pagkatalo. At sa pinakahuling hampas, itinarak niya ang mutya sa dibdib ng halimaw. Sumabog ang liwanag na pumuno sa buong baryo, umalingaw ang isang huling halakhak ng kanyang ama, at bigla na lang itong naglaho na parang abo sa hangin. Ang mga anino ay nagtakbuhan, nawalan ng anyo at tuluyang naglaho sa dilim. Ngunit sa gitna ng katahimikan, muling bumigat ang dibdib ni Elias. Lumapit siya kay Thomas, umaasang may hininga pa. Tapos na. Panalo tayo. Ngunit nakapikit na ang kanyang kaibigan, may mapayapang ngiti sa labi, at ang huling salitang bumulong ay halos hindi na niya narinig, mag-isa ka na pero hindi ka nag-iisa. Niyakap ni Elias ang katawan ng kaibigan, at sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng sumpa kundi ang bigat ng pagkawala. Ngunit habang nagluluksa, isang malamig na hangin ang dumaan, at sa pinakamalayong bahagi ng kagubatan, muling sumiklab ang dalawang pulang liwanag ng mga mata, mas malayo, ngunit buhay pa rin. Hindi pa tapos ang lahat. Matapos ang labanan, nanatiling nakaluhod si Elias sa gitna ng guho ng kanilang baryo. Ang hangin ay amoy abo at nasunog na kahoy, at ang mga dahon ng puno ay waring namuti sa sobrang liwanag na sumabog kanina. Sa kanyang mga bisig, nanatiling malamig ang katawan ni Thomas, ang kaibigang nag-alay ng lahat upang siya'y manatiling buo. Hindi siya umiiyak ng malakas, pero ang mga luha ay walang tigil na bumabagsak, isa-isang humahalo sa alikabok ng lupa. Sa katahimikan ng gabi, naroon ang mga tao ng baryo, dahan-dahang lumalapit. May ilan na lumuhod sa tabi nila, may ilan na nagdarasal. Ang mga taong dati nagduda, takot, at nagtatanong kung sino siya, ngayon nakatingin kay Elias na may ibang mata, hindi na bilang isang dayo, kundi isang taong nagligtas sa kanila. Ngunit sa puso ni Elias, hindi iyon tagumpay. Sapagkat kapalit ng katahimikan ay ang pagkawala ng tanging taong naniwala sa kanya mula pa sa simula. Hindi mo kami iniwan, Thomas, bulong niya, mahigpit na hawak ang malamig na kamay ng kaibigan. Ngayon, paano ko haharapin ang bukas ng mag-isa? Lumapit ang matandang albularyo, ang babaeng unang nagpakita sa kanya ng katotohanan tungkol sa mutya. Elias, sabi nito, mahinahon ngunit matatag, hindi natatapos dito ang laban. Ang halimaw na iyon ay napahina, ngunit hindi lubos na naglaho. May bahagi ng kanyang dugo na nananatili sa iyo. Iyan ang sumpa at ang kapangyarihan mo. Parang muling binuksan ang sugat sa dibdib ni Elias. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ang pangamba, dinampot niya ang mutya na ngayon iwaring nawalan ng kulay, parang isang piraso na lamang ng basag na salamin. Pinikit niya ang mga mata at pinangako sa sarili. Hindi niya hahayaang maging dahilan ng kapahamakan ang dugong dumadaloy sa kanya. Kung mayroon man siyang pamana mula sa kanyang ama, gagawin niyang sandata iyon upang protektahan ang iba. Ilang araw ang lumipas at unti-unting bumalik sa ayos ang baryo. Ang mga tao ay nagtulungan magtayo ng mga nasirang bahay, ang mga nawalan ng mahal sa buhay ay nagluksa, at ang alaala ng gabi ng halimaw ay naging usapan sa bawat sulok ng kalsada. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Elias ay nanatiling tahimik. Tumulong siya, nagbuhat ng kahoy, nag-ayos ng mga nasira, pero sa bawat paghinga niya, ramdam ang bigat ng pagkawala. Isang gabi, pumunta siya sa burol kung saan nila inilibing si Thomas. Dala-dala niya ang isang maliit na basket ng kalamansi, ang mga prutas na minsang nagdala ng takot at hiwaga sa baryo. Isa-isa niyang inilagay sa ibabaw ng puntod, at doon niya binulong ang mga salitang hindi niya nasabi. Kung hindi dahil sa iyo, wala akong lakas na lumaban.
Ngayon, ikaw na ang lakas ko. Hanggang sa muli nating pagkikita, pare. Habang nakatayo siya roon, tumingin siya sa langit. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag, at sa ihip ng malamig na hangin, para bang narinig niya ang tinig ni Tomas, hindi bilang halusinasyon, kundi alaala, hindi ka nag-iisa. Mula roon, nagpa siya si Elias. Hindi na siya aalis sa baryo. Sa halip, tutuparin niya ang iniwang pangarap ng kaibigan, na ipagtanggol ang mga tao laban sa mga aninong patuloy na nagkukubli. Hindi na siya takot sa kung anong meron sa kanyang dugo, dahil alam niyang may mas malakas kaysa sa sumpa, ang sakripisyo ng isang kaibigan, at ang tiwala ng mga taong dati tumalikod sa kanya. Lumipas ang mga linggo, at may mga ulat pa ring kumakalat, mga hayop na nawawala, mga aninong nakikita sa gilid ng gubat, mga bulong sa gabi na hindi mo alam kung tao o hindi. Ngunit tuwing dumidilim, naroon si Elias. Hindi bilang dayo, kundi bilang tagapagbantay. May hawak siyang mutya na bagamat basag, ay patuloy pa ring nagliliwanag kapag lumalapit ang panganib. At kung minsan, may mga batang dumaraan at tinatanong siya, Kuya Elias, hindi ka ba natatakot? Ngumiti lamang siya, may halong lungkot at tapang sa kanyang mga mata. Natatakot pa rin ako. Pero minsan, kailangan mong harapin ang takot para may iba pang hindi matakot. Sa gabing iyon, muling dumapo ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa likod ng katahimikan, alam ni Elias na may mga lihim pang naghihintay. Hindi na siya umaasa ng madaling buhay, pero may pag-asa pa rin siyang pinanghahawakan. Sapagkat sa bawat pag-ikot ng buwan, sa bawat bituin na kumikislap, naroon ang alaala ng sakripisyong nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral. At sa huling sandali, habang nakatanaw siya sa kadiliman ng kagubatan, bumulong siya sa sarili, ang sumpa ay hindi kailanman mas mabigat kaysa sa puso ng taong handang magmahal at magsakripisyo. Hanggat buhay ako, hindi muling maghahari ang dilim.